Pagtanggal doon ho sa subsidiya na binibigay sana sa Philippine Health Insurance Corporation ay labag daw ho sa mga batas sa Sintax ayon po kay Senator Pia Cayetano. Pero yun pong operasyon ng PhilHealth hindi pa rin daw ho maaapektuhan kahit walang subsidiya para sa 2025. Batay naman po ito sa pahayag ng Presidente ho ng Senado. May update po dyan si Bombo J.C. Galvez. Mariing tinutulan ni Senadora Pia Cayetano ang naging pasya ng Bicameral Conference Committee na bigyan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng zero subsidy para sa taong 2025. Paliwanag ng Senadora, ang hakbang na ito ay direktang sumasalungat sa umiiral ng mga batas sa Sintax at banta sa pagpapatuloy ng benepisyo ng PhilHealth para sa mga indirect contributors nito. Binigyan din ni Cayetano na ang desisyong ito ay lumalabag sa Section 288A ng National Internal Revenue Code. Sa ilalim ng probisyong ito na inamyendahan ng Sintax Reform Acts ng 2012 at 2019, 80% ng revenue mula sa tax sa mga produktong tabako at sugar-sweetened beverages ay dapat ilaan sa PhilHealth upang pondohan ng Universal Healthcare Act. Iginit naman ni Senate President Francis Escudero na hindi dapat maapektuhan ng serbisyo at operasyon ng PhilHealth kahit wala itong subsidiya mula sa pamahalaan sa susunod na taon. Ang kailangan anyang gawin ng state health insurer ay gastusin ang nasabing reserbang pondo dahil kapag hindi ito ginastos, bababa ang halaga ng pera dahil sa inflation. Dagdag pa ng senador, wala naman silang itinago sa planong tanggalan ng subsidiyang PhilHealth dahil matagal na niya itong sinabi sa mga panayam sa kanya. Bagamat nung una, binawasan lang ang subsidiya para sa PhilHealth. Ngunit sa bandang huli ay ninais na rin daw ng Kamara na tanggalan ng subsidiya ang state health insurer para sa 2025. 2 months ago, sa kapihan o sa press ko natin, sinabi ko na yan. Wala namang tinago eh. Wala namang nagbigay ng ibang suggestion. Wala namang nag-question. At sa dulo, yun din ang ginusto ng Kamara. Una nang ikinagulat na mamambabatas ang ginawang paglipat ng PhilHealth ng reserbang pondo nito na 89.9 billion pesos sa National Treasury. Ang paglipat, gayunpaman, ay legal na pinagbabatayan sa isang probisyon sa 2024 General Appropriations Act na nagpapaintulot sa Department of Finance na bawiin ang mga sobrang pondo at ilaan sa iba na mas mapakikinabangan. Para sa susunod na taon, kinumpirma ni Po na walang katulad na probisyon ang kasama sa budget proposal sa Bicameral Conference Committee. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!